Guys, so meron tayo dito coffee window machine na ang issue nga nito is hindi makapaghulog ng styro cup. So ngayon ang ginawa ko, since nakita ko yung kanyang issue, itong kanyang spin motor, hindi na siya tumutuloy sa ikot, hindi pa siya nakapag-trigger sa switch, kusa na lang siyang hihinto. So ipapakita ko sa inyo ngayon at kung ano yung ginawa ko at ano yung style na pagpalit. So ang una nga pala natin gagawin guys, ito napapansin nyo may tinanggal akong dalawang wire. Pwede lang isa yung tanggalin nyo, pero sa gabal kasi kailangan tanggalin natin yung dalawa para matanggal natin to buo. Yan yung kanyang switch, kung meron siyang cap or wala. Kasi kapag walang cap tapos nakalagay itong wire na to dito, lagi siyang nag-alarm. So annoying pakinggan, lalo na pag gumagawa tayo ng tutorial or may inaayos tayo. So tanggalin natin to, yung kanyang guide sa cap. Then meron kayong tatanggalin na tatlong screw lang dyan, isa dito, dalawa at tatlo. Then maangat nyo na siya. So make sure safety first, i-off nyo yung lalo na sa mga DIY dyan, nag-DIY pa lang, paki-unplug na lang siguro ng inyong saksakan. Mamaya nyo na siya isaksak pag natapos na natin siyang may repair. So ngayon meron siyang tatlo ulit dito, then dalawa dito. Ayan, so bali 5. So ito is dalawa na lang. So natanggal ko na yan, dandahan natin siyang iangat para hindi magka-tanggal-tanggal yung kanyang yan mga gear. So ang pagtanggal nga pala sa motor guys, ito kasi yung kanyang arm niya. Yan yung magti-trigger sa switch pag ikot niya. Pag napindot niya yan, magbibigay siya ng signal doon sa kanyang board at doon na siya. So ang mauna kasi yan, mahulog siya ng cap. Pag hulog ng cap, tatama itong arm niya dito sa switch, magbibigay yung switch ng signal dun sa board para makapag-mix na siya ng kape at may padalo niya dun sa ating styro cup na nauna na nahulog. So nangyari dyan, pag sira kasi ito, hindi siya makapag-trigger dyan sa switch kasi ito yung nagpapaikot ng ating arm, yung may plastic na to kasama na yung kanyang gear. So pag sira to, hindi niya yan matatrigger, walang mangyayari. Kung may mahulog man na cap, siyempre, pag may mahulog na cap, paglalabas yung copy, so walang talaga mahuhulog na cap kahit magpindot ka dyan sa harap. So laging cap lang yung nakalagay, ganun, pero walang cap na nahuhulog kasi nga, hindi tayo makapag-ikot ng maayos. So ito guys, is nasa 100 plus lang to sa amin, nasa 175 lang yung isa nito, isa lang din ang kailangan natin. Diyan yan siya makikita sa ilalim, may isang bolt yan siya dyan, o screw yan. Tatanggalin nyo lang yun sa dyan. Pwede nyo gamitan ng Phillips screw. Kahit dito na lang kayo sa ilalim magtanggal. Tapos tutusukin nyo din ulit nyo ng screw. Yan o. Itutulak nyo yan siya para matanggal natin yung motor. So bali ganito siya guys o. Half moon. Meron kasing full moon ito na bushing nya. Yan o, naka-half siya. So ginawa ko, bumili na lang ko kahit full moon. Ginawa ko, kinating ko lang siya ng grinder hanggang sa nagsakto siya. So since pinalitan ko na siya, non-polarity to siya guys, basta alternating current yung AC, non-polarity yan siya, walang positive negative. So nakakaya naman kasi minsan yung kuryente daw may positive negative pero wala, yung DC lang yung dumaan sa step down transformer. So non-polarity po itong motor na to, pwede magkabaliktad yung paglagay nyo dito. Sorry, naka-blurred. So non-polarity, pwede magkabaliktad kasi yung kuryente kasi walang positive negative yan. Yan, neutral at live lang, or line 1 or line 2 yung non-polarity po yan. So ngayon dito ko sa gear, ang gagawin ko dito, ilalagay ko sa gitna yung yan, yan o, yung walang puwang sa gitna. Sorry. Yan, ito may puwang siya, may open siya dyan. So dapat naka-center yan sa lahat. So ganyan yung position ko. Yan o. So yan, isa likod. Ito yung sa harap ng butas. Yung walang puwang, i-center natin yan siya. Yan. So di tayo pwede makapaglagay ng grasa or oil dito kasi didikit sa cap. Pero may food lube naman, yung non-toxic na lubricant, yung grasa or grease na non-toxic na ginagamit namin sa factory dati. Non-toxic siya, pwede siya makain. Pero bawal pa rin yun kasi didikit siya sa cap. Yung alikabok, yung kalaban natin dito. So naglagay lang ko ng konting oil dyan sa dalawa. Yun lang yung nilagyan ko.
Then yung kanyang arm, ganyan nakaposisyon. Yan, natapos na siya makapag-trigger sa switch. Yan o. So, bali, off na yan. Tapos na siya nakapaghulog niyan. So, check na lang natin to na dapat nasa gitna yung mga to. Kasi dito mag ano yung cap. So, galaw-galawin natin konti. Dapat masentro kasi yan siya. Yan, nasentro ko na. So, dahan-dahan natin ibalik ito. So, kahit wag mo na yun, ito muna yung unahin natin, pwede. So, balik natin siya ng dahan-dahan na hindi natin matamaan yung kanyang mga gear. So, tapat lang natin. Yan. May screw kasi nakasabit. Lakan lang natin. Umangat siya. Yun. So, sure natin yung kanyang mga gear na hindi gumalaw. Yan. So, maglagay tayo ngayon ng cap. So, pwede ganyan. Kasi tinanggal naman natin to. Hindi na yan siya mabibit. So, make sure nakapaghulog na tayo. Meron siyang balance na 65. Ulitin natin. Ito nga pala guys, bali napalitan ko na siya ng bagong coin slot. Kasi yung tinatanggap lang niya dati is kung gold lang na coin slot. 5 peso. So yan ngayon is tumatanggap na siya ng tatlong klase ng 5 peso natin dito sa Pilipinas. So 75 pindot tayo choco. Try natin. So yun, pagbalik na ng gear, yun maghulog yun ng cap, dadalo yung ating kape. So yun na siya guys, ang pag-repair ng ating coffee window. So sa mga gusto magpaayos na pala guys, Ricky Neutron nga po pala yung location ko sa Google Map from Turil, Davao City. So Ricky Neutron din po sa YouTube tutorial. Yung Facebook ko po is Alcibar Ricky, dalawang I sa huli. Bali Alcibar Ricky II. So the second kasi yan siya, ginawa ko na lang I. Pwede kayo mag-message doon kung may mga tanong kayo. Kahit doon sa mga milk tea sealing machine, nag-aayos tayo nun. Yun o. So goods na. Ganun lang siya guys. Pwede kayo mag-testing yan. Tignan nyo yung gear. Ang gawin nyo dyan is, syempre open natin to. Tapos kunin nyo yung cap. Dapat kasi ganyan yung position niya pag maghulog tayo. Pag nakita nyo yung motor niya minto dyan, kaya hindi pa tumama dito yung arm, malamang may issue na, or minsan hindi pa nga umabot sa arm yung, hindi pa nga umabot sa switch yung arm, bumalik na siya ng kusa, defective na yung motor natin. Kasi yung motor natin pag naglulo sa loob, ano kasi to na motor na walang minsan counterclockwise, minsan clockwise yung kanyang ikot. Kaya pag nag-loose connection siya, pag punta niya ng ganun, hindi pa nga tumama yung arm dito, tapos biglang bumalik yung kuryente kasi loose contact siya sa loob, bumabaliktad yung ikot niya. Kaya ito malamang palyado. So kung marunong kayo mag-tester, testeran nyo lang siya ng 220 volts. Dapat walang on off. Dapat pag hulog nyo, pumalo siya ng 220 volts hanggang sa hindi matapos itong pumalo siya ng 220 volts. Pag stop, doon na lalabas yung coffee. So pag walang 220 volts, check nyo siya sa likod. Pero ito lang kadalasan talaga nasisira, yung kanyang spin motor. So maraming salamat sa panonood. Ricky Neutron sa YouTube at sa Google Map, Raptor, Davao City.